Yung salita ng Diyos, hitik na hitik sa mga turo. Kasi imagine natin, isang chapter pa lang yung binabasa natin. Pero nakaka-4 na linggo na tayo. Pero ang dami natin pwedeng matutunan dun sa ano. Now, we continue with another letter of the Hebrew alphabet. Pero ang ating pong theme ngayon, the way of faithfulness, ang daan at paraan ng katapatan. So last week we learned about forgiveness, and this time we will learn about faithfulness naman po. Now, the next letter is Dalit or Dilit. Now, kung makikita po ninyo ito dun sa font, sa Hebrew font, alam niyo po kasi yung pagsulat ng Hebrew alphabet, flat po kasi yung ginagamit nilang mga writing instrument. Kaya kung mapapansin niyo, medyo malapad, may mga parte ng letra na malapad, may parte ng pagpababa yung stroke nila medyo manipis. Pero pag yung patagilid yung stroke nila, medyo makapal. So kung mapapansin po ninyo, para lang siyang letter T, pero pag kinuha niyo siya sa actual manuscript, medyo kakaiba yung hulis po niya. But this is the fourth, hindi lang po yung letter ang medyo significant dun sa Hebrew alphabet, but also yung order niya. So dun sa ika-4, di ba? Yung forgiveness actually is the third alphabet, okay? Yung Gamel, which is almost close to the word camel, is equality naman po ang tinuturo niya. Now, doon sa ika-4 na letter, na merong ika-4 na letter, 4 ang number that represented. It represents order or social order. So now, pero yung letter po na yun represents a door. Yung parang pinto. Yung pinto, 4 yung ano po niya, 4 yung size po niya, 4 yung kanto. Napakaalanganin po ng pinto na ano, di ba? Yung pinto na triangle. Yung typical na pinto, 4, di ba? Yung ano, sides niya. Natatawa ako ito yung pinapanood ko yung Lord of the Rings, yung The Hobbit. Kasi bilog yung pinto nila, di ba? Parang alanganin. Parang madaming spasyo ang nasayang. But in that sense po kasi, yung 4 na sides po na yun, yung pag sinabi nating order, is yung 4, yung ika-4 na letra represents order, o yung pagkakaayos. But with order represents security. Kaya nga siya pinto. Ano bang nire-represent ng pinto? Bakit mo siya isinasara? Diba? Because it represents security. So, but at the same time, the door represents a transition. Yung pagpapalit ng sitwasyon. Diba? From unsecured to from insecure to secured, di ba? From a place na medyo malawak to a place na medyo maliit ng konti. But at the same time, it also represents spiritual transition. Now, kung titignan po natin yung old manuscript, so again, lahat with that letter, yung 8 linya na po na yun, doon magsisimula yung letra, yung Dalit. But as you add other characters, nag-iiba rin yung pronunciations po niya. Now, I'm not an expert in Hebrew, biblical Hebrew. Ang tawag ko kasi dito biblical Hebrew. Iba po yung Hebrew na ito doon sa Hebrew na sinasalita ng Israel ngayon. Although there's a big similarities kung paano siya sinasalita. Parang yung Greek. Pag yung ancient Greek na nakasulat sa Bible, it's somewhat similar to the Greek na meron dun sa Greece ngayon, but somewhat different already. Now, again, ang basa po dyan, kanan, papunta sa kaliwa, tapos taas, baba. Okay? Now, dito po yan, as we can all see. Now, suriin po natin na maigi yung Dalit. Now, again, it symbolizes structure and order. Again, pag tinignan niyo yung perspective ng isang building, 4 lagi yung sides, di ba? Parang meron pag tinignan mo sa isang perspective, meron kang height, may sides, may foundation, 4.
Diba? Ganon din ang pinto. So, structure and social order. Yun yung binibigay ng letter po na yun. Normally associated with completeness, again with stability, with directions, parang directions, north, east, west, south, west and south, di ba? Dito rin daw posible nang galing yung concept ng earth, wind, and fire, di ba? Na sa Chinese mythology. Mas matanda po kasi itong letter na to kumpara dun sa tawag dun sa pictographs ng mga Chinese characters. So mas matanda siya ng ilang libong taon. So a possibility na yung concept, kasi meron pong librong Faith of Our Fathers. Doon tinitrace na yung ancient China has already a concept of an ancient God. Kaya yung lumang character ng flood, pag sinulat yung lumang character, Chinese character ng flood, pinagsama-sama pong character ng 8 people at saka boat. Anong storya yon? Yung Noah's Ark. Ilang tao meron sa loob ng boat? 8. Diba? 8. Si Noah, yung 3 niyang anak, at saka yung mga asawa nila. So 8. Diba? So 8 people in a boat represent a character for flood. So yung concept ng pagsusulat ng pictographs ng mga Chinese, ito ay teorya pa lang. Pero sinasabi nila na may parallelism kung paano isinusulat. So, yung knowledge, ano pong pinalaman naman ito sa pag-aaral ng salita ng Diyos? Ibig sabihin, merong ultimate source ng knowledge. Hindi siya basta lumitaw na lang. Yung idea ng structure, ng stability, ng order, may objective source lahat ng bagay na yon, di ba? Yung gravity, may objective source and creator ang lahat ng yon. So, ibig sabihin, importante na maintindihan natin na yung pinagmumula ng mga letra at saka yung mga representation nito ay may malalim na kaalaman. At the same time, yung door that represents both access and transition is also the beginning of a deeper understanding ng both spiritual and physical. Diba? So tayo, nasa physical world tayo, pero meron ding pinto na papunta sa spiritual world. So yung deeper knowledge na yon, sino yung pinto na yon? Diba? And as we all know, Jesus have also used the model of a door na pumakatok ako sa iyong pintuan. Diba? A transition from non-relation to a relationship. From disorder to order. You get the idea? Also, the letter reflects renewal, change. Kasi pag pumasok ka sa pinto, merong sitwasyon na nagbabago. Diba? Parang yung pinag-usapan namin ni Mike kanina, yung pagpasok mo sa pisina, aircon, paglabas mo hindi aircon. Diba? Parang ganun. Ganun ang sitwasyon. So, merong pagbabago tuwing pumapasok at lumalabas ka ng pinto. Ganun din ang relasyon sa Diyos. Na pag pumasok ka doon sa relasyon na yun, meron din pagbabago. So, yung imagery ng pinto, para siyang from the darkest to dark to light. Diba? Parang ganun ang sitwasyon. Parang isipin po ninyo na sa isang kadiliman, sa loob ng bahay, merong liwanag. Na nakikita mo posible doon sa bintana, pag pumasok ka, mas makikita mo kung ano yung pinagmula ng liwanag. Ganon din yung concept ng pagkatok, di ba? Sabi, naririto ako, kumakatok sa pintuan. Di ba? An invitation for a relationship. Now, again, it spiritually resonates the idea of God's truth. Both guards our inner life and offers a way out of our struggle. So, ibig sabihin, again, from insecure to secure. So, kung halimbawa nandun ka sa stage of insecurity, ibig sabihin, marami kang bahagi ng buhay mo na nagsastruggle ka. And there's an invitation to enter a door to give you a security. Now, Dalit also, a section goes from a state of spiritual desolation to a revival. Diba? Saan po ba, alam ka sa mga Pilipino kasi, ang concept ng handaan sa labas ng bahay. Diba?
yung piyesta. Pero sa mga Hebrew po kasi yung concept ng handaan dapat nasa loob ng bahay. Di ba? Kaya nga yung Passover, the Feast of the Passover, hindi po siya ginagawa sa labas ng bahay. Ginagawa po siya sa loob. Dahil nung dumaan yung angel of death sa Egypt, nasaan po sila? Nasa loob sila ng bahay. Yung social order, yung protection, you get the idea ng kung bakit merong portion. So yung Old Testament, hindi lang po siya codes ng mga but it's a deeper understanding kung ano yung pattern na ginawa ng Diyos para maintindihan natin siya. Hindi naman ginawa ng Diyos na mahirap ito mga bagay na to para lituhin tayo. You just have to understand na yung paraan ng pag-iisip ng Diyos, hindi natin paraan. Kaya nga niya kailangan gumamit ng tao para isulat, di ba? Imagine ninyo ulit kung ang Diyos ang sumulat, hindi natin maiintindihan yon. Kasi we are limited being. Hindi naman tayo, although we are created in His image, hindi tayo pwedeng maging kapantay ng Diyos when it comes to being created. Di ba? Kasi hindi created being si God is there. So hindi tayo pwedeng pumantay. In all logic, hindi pwedeng mangyari yun. So, ultimately, the metaphor encourages us to step through our trials into a new season. Diba? Yun yung nire-represent ng door. Divine guide for a divine guidance and faithfulness. Now, yung theme po natin ngayon is yung, itanong po natin to, paano maging tapat sa katapatan na ito? Medyo, ano ka ba? Diba? Alam natin na tapat ang Diyos. But the biggest question is, how can we be faithful doon sa faithfulness ng Diyos sa atin? You have to understand na pag sinabi natin relationship, it works both ways. Di ba? Nandiyan na ang lahat ng ibinigay ng Diyos. Ang tatanungin naman natin, paano tayo magiging faithful doon sa binigay ng Diyos sa atin? Now, first truth that we have to understand, sumuko at magpahinga sa katapatan ng Diyos at sa paraan na nais. It says there, surrender and rest to God's promises and to His will. Doon sa paraan na nais niya. Nung isinulat po itong psalm na to, ang sabi rito, ako ay parang mamamatay na. So, sinulat ko po sa Tagalog para makita natin yung the play of language. Kasi, doon sa English, medyo mababaw. Pero ang sinasabi nito, para na akong mamamatay sa dami ng pagsubok. Kaya panatilihin nyo akong buhay sa pamamagitan ng ayon sa iyong pangako. So hindi ka naman pwedeng maging buhay. Binigay ng Diyos yung gift of life. But we were given the responsibility, the autonomy to sustain it as well. Diba? Kaya nga sinasabi dito, sinabi ko sa inyo ang tungkol sa aking pamumuhay at pakinggan niyo ako. Ituro niyo sa akin ang iyong mga tuntunin. The security na meron tayo we could only be faithful to God if we will surrender and at the same time we will rest in His will. Mga kapatid, naririto tayong lahat ngayon kasi meron na tayong bahagi ng buhay na isinuko natin. Hindi naman tayo magtsatsagang to come to church. Not unless we have given the fact that there's already a portion in our life na isinuko na natin. Ano yung isinuko na natin? Yung understanding na pagiging makasalanan. Yung pride na iniisip natin na kaya natin gawin ang lahat. Kung hindi natin kaya isuko yung bagay na yun, then there's no point for us to be in a church. Then there's no point of us to be part of a community. Importante na ma-realize natin na kung bakit tayo nasa church kasi meron tayong bahagi ng buhay natin na isinuko na natin. Yes, life will be a continuous change. Hanggang sa panahon na mamamatay tayo, may panahon pa rin yun na binabago ka ng Diyos. Ang importante naman that you know the idea na meron ka mga bagay na kailangan isuko sa Kanya kasi hindi ikaw ang Diyos. That's the main thing. Kaya ang sabi ni Jesus, di ba, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pansangin.
at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Nung sinabi ni Jesus Christ, "Come to me, all of you who are weary," di ba? "And I will give you rest." So, ibig sabihin, merong hinihingi ang Diyos para maging tapat tayo dun sa pangako niya ng kapahingahan. Merong hinihingi ang Diyos na portion para maging tapat tayo dun sa kapahingahan na yun. It means surrender. Hindi naman niya pwedeng ibigay yung pahinga sa atin nang hindi natin pinipiling sumuko dun sa katotohanan na siya yung magbibigay ng kapahingahan na yun. Diba? So sasabihin mo, naniniwala ako na pagbibigyan ako ng kapahingahan ng Diyos. Na yung kapahingahan, pag sinabi nating rest, it is the peace in our heart beyond understanding. Yung alam mong payapa ang buhay mo na kahit anong mangyari sa'yo, alam mo na yung pangako ng Diyos totoo. Pero hindi pwede mangyari yun nang hindi ka naniniwala doon sa pangako yun. Nang hindi mo isusuko yung katotohanan. Kasi, like, again, I'm really praying sa mga kamag-anak ko. Kasi katulad ng nanay ko, di ba? Alam ko na deeply religious yung nanay ko. At alam niya itong verse na to. Alam niya itong verse na to. Pero does it really mean na there's same level of understanding na isinuko na niya yung buhay niya sa Panginoon? And I hope so. Na siguro sa isang bahagi ng kanyang buhay, isinuko na niya yung kanyang sarili sa Diyos. Na totoo na itong pangako na ito sa kanya. Diba? Na meron siyang peace beyond understanding, yung rest na sinasabi na yun, na kahit anong mangyari. Kaya pinapaalala sa atin ng Apostol Pablo na, sabi ni Apostol Pablo, paano mo malalamang meron kang peace beyond understanding? Paghanda ka rin isuko yung sarili mo bilang handog sa Diyos. Na kaya mong sabihin, sige Lord, ito na lahat, sa'yo na lahat ang ito. Diba? This is a good measurement. Pinapaalala ng Panginoong Jesucristo na isuko natin sa Kanya para magkaroon tayo ng kapahingahan. Pero paano natin malalaman ang kapahingahan? Kung handa na rin tayong isuko sa Kanya lahat. Kaya nga mga kapatid, yung pagnanais na maging tapat sa Diyos, kinikilala niya yon in two aspects. Humility and sanctification. Hindi ka pwedeng naniniwala ka sa salita ng Diyos, pero naniniwala ka rin kaya mong gawin ang lahat para iligtas ang iyong sarili. Hindi pwede yun. It contradicts that. But at the same time, we continue to pursue a holy life. Hindi ko sinasabing perfect life. A holy life. Ibig sabihin, patuloy nating hinahanap yung kabalalan ng Diyos. One time, ano ba ibig sabihin ng kabanalan ng Diyos? Na gagawin natin yung lahat ng aspeto ng buhay natin nang may kinalaman lang sa kung sino siya. Diba? Like for example, may tinanong nga sa akin, sabi sa akin ng isang kasama ko, Kuya Choy, yung kaopisina ko, sa tingin mo ba, gaano karami sa, pag nasa heaven na tayo, gaano karami sa memory natin na naririto pa sa lupa? Yung memory natin sa lupa na madadala natin sa heaven, sabi ko, actually silent yung Bible dyan. Pero malinaw naman ang Bible that in a new heaven and a new earth, we will have a glorified body. Pero hindi naman sinasabi ng Diyos na makakalimutan mo lahat kasi importante na maalala mo yung kaligtasan para nandun ka sa langit. Isa sa mga memory, isa sa mga memory na pwede natin panghawakan hanggang sa susunod na buhay, yung kaligtasan natin. At isa lang naman ang bagay na mawawala doon sa susunod na buhay, yung kasalanan. Anything that related to sin, sakit, paghihirap, anything related to sin, wala na yun doon. So, ibig sabihin, anything na may kinalaman sa Diyos, dito sa lupa, we would still bring it to heaven. If it aligns to His holiness, naniniwala ako na dadalhin natin sa langit yun. No. Pero anything na na may kinalaman sa kasalanan, kasi glorified body, hindi pwedeng pumasok sa langit ang bahagi na meron pa rin kasalanan. Kaya nga kailangan tayong i-justify.
To be declared what? Holy by God. Sa pamamagitan ng kanyang kapatawaran. Kaya nga mga kapatid, hindi pwedeng mawala everyday in our life yung humility and yung pursuit ng holiness ni God. So kaya kailangan iisipin natin lagi, ito bang ginagawa ko, may kinalaman ba to sa kabanalan ng Diyos? Diba? And mga kapatid, sige na, kahit na doon sa pinakasimpleng bagay na bibili ka sa palengke, isipin mo pa rin ang Diyos. Diba? Let's make it a habit. Kasi hindi siya magiging humility kung hindi siya habit. You have to understand that. Kasi kung bagay lang siya na gusto mong paniwalaan sa portion ng buhay mo, hindi siya humility. Siya ay knowledge lang. Diba? Kaya mga kapatid, yung pagdanais natin na maging tapat sa Diyos will always have the idea of humility and sanctification. Ikalawang katotohanan, mga kapatid, hanapin at saliksikin ng malalim ang kanyang mga turo dahil dito mo mauunawaan ang kanyang pangalan. Okay? I admire people, even leaders of the church, na ibinibigay yung buhay nila para mag-aral ng salita ng Diyos at para ituro din sa iba. Kaya naiingit ako kay Pastor Mon. Kasi madalas niya kausap yung mga tao dun sa seminary na mga kakilala namin na tawag namin mga bigwigs of theology. Di ba? Sila yung mga taong tinitingala namin pagdating sa theology. Hindi namin sila sinasamba kasi alam namin tao din sila. Alam din namin yung mga masamang ugali nila. Pero, nandun yung joy na may mga taong nagpapatuloy na mag-aral ng malalim ng salita ng Diyos para ituro to sa iba. And I would not claim myself na I'm an expert of everything. Kahit po ako, kanina nung nagpinadala ko po yung PowerPoint ko, sabi ni Pastor Bon, kasi mag-aalas 7 na ng umaga. Sabi niya, kinabahan daw siya. Kasi akala niya hindi ako makapag-preach today or wala akong PowerPoint or hindi ako nakapag-aaral. Sabi ko, pasensya na, ang hirap pag-aralan nitong Psalms 119 na to. Sabi ko, language structure pa lang, kung paano siya in-arrange, kung paano mo siya, you really have to wrestle, mga kapatid. Yung ako, pag nag-aaral ako ng ganito, kailangan ko tahimik ang lahat, kaya kailangan tulog na lahat ng nasa bahay para makapagsulat ako ng sermon. Kasi I wrestle to the idea na paano ko ba iintindihin itong mga bagay na ito, na maituturo ko sa inyo that I will continue to be faithful still to the Word of God. Kaya ang sabi rito, ang cry ng psalmist, sabi niya, ipaunawa niyo sa akin ang iyong tuntunin. Diba? Lord, please allow me to understand your ways. Sabi niya, upang pagbulay-bulayan ko, pag-isip-isipan ko ang iyong kahangahangang mga gawa. Paano mo naman malalaman kung ano mga ginawa ng Diyos kung wala ka rin oras sa salita niya? Diba? Kaya rin sasabi, ako ay naglulumo dahil sa kalungkutan. Palakasin niyo ako ayon sa iyong pangako. Pero yung mga pangako na yun, hindi rin natin malalaman kung ano yung pangako na yun, kung hindi natin alam kung ano yung ginawa ng Diyos. Kasi yung pangako niya nandun sa mga bagay na ginawa na niya. Yes, yung salvation natin would still be in the future, yung pagpunta natin. Pero lahat ng bagay na may kinalaman doon, ginawa na niya. Diba? Kaya nga nagsabi ni Jesus, ang tagapayo, ang banal na Espiritu, ang siyang susubuin ng Ama sa pangalan ko. Paano natin maiintindihan itong mga bagay na to? Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay. Ipapaalala niya ang lahat ng mga bagay na sinasabi ko sa inyo. Now, mga kapatid, this is the wonder thing about the New Testament. Sa palagay nyo, paano nag-survive yung Old and New Testament ng ilang libong taon? A lot of people will say, and even
I would say, kahit po ako nasasaktan ako doon sa mga Muslim na kamag-anak ko at saka sa mga Muslim na kakilala ko, na sinasabi nila, yung Bible ninyo, corrupted yan. Eh, pero bakit sabi ni Muhammad, pag meron tayo mga hindi pagkakasunduan tungkol sa salita ng Diyos, go to the enlightened and to the people where the Word of God was first revealed. Alam niyo po kung sino yung mga enlightened? Yung mga Kristiyano. Sino yung to the people where the Word was first revealed? Mga Hudyo. Eh, sino yung mga inaaway nila? Diba? Mga Kristiyano at saka mga Hudyo. Diba? And then, this is one thing I don't understand. And sorry, I don't mean to put myself in a debate, pero there's always that. Kaya nga kailangan natin pag-aralan. Pero, mahirap din pag-aralan kung wala yung banal na Espiritu sa atin. Diba? Hindi mo naman pagtsatsaga ang pakinggan ng salita ng Diyos. Hindi mo rin naman pagtsatsaga ang pag-aralan ng salita ng Diyos kung wala sa iyo yung banal na Espiritu. Diba? The Word of God is only powerful if the Holy Spirit is in us. Diba? Yung desire mo na mag-aral ng salita ng Diyos. Yes, we can suppress the Holy Spirit. Nandyan yung katamaran, nandyan yung pagiging busy, nandyan yung maraming dahilan. Pero, hindi pwedeng hindi ka makukonsensya na hindi ka nag-aaral ng salita ng Diyos. Diba? Kaya nga mga kapatid, importante na ipinaalala sa atin ni Apostol Pablo. Ang sabi ni Apostol Pablo kay Timothy, sumulat siya. Sabi niya rito, pagsikapan. In other language, pag-aralan mong maging karapat-dapat sa Diyos. Eh, ano yung paraan para pag-aaralan mo? Ano yung pag-aaralan mo para maging karapat-dapat sa Diyos? Kundi yung standards niya. Diba? Which is the Word of God. Sabi, bilang isang manggagawa na dapat walang ikahiya at tapat na nagtuturo ng katotohanan. And I always pray that I will be faithful to the truth of God. And I don't claim that I know everything. I take it one step at a time. Kaya sinasabi ko kay Pastor Mon, pag nagsischedule siya ng preaching schedule, sandali, bakit ba yung pinakamamahirap na mga parte sa akin na napupunta? Pero biro ko lang sa kanya. Pero natutuwa po ako kasi it pushes me into a deeper understanding na sasabihin ko, paano ko ba ituturo ito sa inyo? Kasi kung ako magsiyasalita kasama namin doon sa mga seminary, ako yung mapapahiya. Di ba? Pero, hindi ko naman na-expect na ipapahiya yung ako pag meron akong maling nasabi. But the idea is, I need to be faithful na sa paraan na maiintindihan ninyo. At the same time, kailangan ko muna siyang maintindihan. Diba? Kailangan ko muna. Kaya mga kapatid, anumang klase ng malalim na pag-unawa, state of understanding, kailangan mong mamuhunan. Diba? Kailangan mong mamuhunan. At sa anumang pamumuhunan, lalo na sa salita ng Diyos, meron kang mga bagay na kailangang isuko para mapuhunan mo siya. Ang tawag po dyan sa economics is opportunity cost. So kung meron kang gustong pagpuhunan, meron kang bagay na kailangang isakripisyo para mamuhunan ka sa bagay na ito. Di ba? So kung ba, gusto mong bumili ng bahay at lupa, anong kailangan mong gawin? Kailangan mong magtrabaho. So ano yung isasakripisyo mo? Oras, lakas. Yun yung opportunity cost. Yun yung pamumuhunan mo. So meron ka rin mga bagay na kailangan isuko. Diba? Kailangan isuko yung, halimbawa, katulad nga ng sabi ko, niloloko ko yung tatay ko dati kasi chain smoker po yung tatay ko. Sabi ko, tinapagpili ko sa kanya, binibiro ko, siguro kung hindi ka naninigarilyo, milyonaryo na tayo. Totoo po eh. Sabi ko sa kanya, sabi niya, bakit naman? Sabi ko, Dad, grabe kasi, isipin mo, magkano ang isang kaha ng sigarilyo? Di ba? Sa panahon ngayon, hindi ko na alam kung magkano isang kaha ng sigarilyo. Di ba? Kaya parang pag yung naupo ka sa jeep, tapos bumibili ng sigarilyo yung driver, ang daming bariyang ibinibigay niya para sa 2 pirasong stick. Di ba? Isipin mo yun. Tapos,
Ito na lang, yung mga kaibigan kaklase ko, nagbe-bake sila. Magkano isang bake? 500, 600. Sandali, sabi ko 500, 600. Pag iniisip ko pa lang yung, sandali, pag 3 araw na mamasahe ko na yan at papasok ng trabaho. Diba? What I'm saying is, it is so mundane, pero but the idea is, it's the same thing with the Word of God. Hindi mo naman siya mapagtutuunan ng pansin nang wala ka rin isinusukong ibang bagay. Ano yung kailangan mong isuko? Yung pride mo. Kailangan mong isuko sa sarili mo na hindi mo alam ang lahat ng bagay tungkol sa Diyos. Every day, pag halimbawa, katulad halimbawa ko nito, nagpapaliwanag ako sa inyo. There's always a pride in me na, yes, na ipaliwanag ko sa inyo. Pero sa loob-loob ko, there's so many things that come into this para lang maintindihan ko itong bagay na to para pa lang sa sarili ko. Para pa lang sa sarili ko. At kailangan ko mag-invest ng panahon. Di ba? Pero kailangan ko rin mag-invest ng katotohanan na may pride akong kailangan isuko para maintindihan ko na sasabihin ko na hindi ko alam ang lahat ng bagay na ito. And that's one thing na kailangan. Para makapuhunan ako ng panahon, ng oras, kailangan ko sasabihin sa sarili ko, oy, hindi mo naiintindihan ang lahat na ba? Kasi kung sinasabi ko sa sarili ko, alam ko lahat yan, pwede kong gawin yan. Sige, kahit mamaya ng 8:30, pwede kong gawin yung bagay na yan. Diba? But I don't. Hindi ko kaya gawin ng gano'n. And that's one thing na kailangan ko isuko. So mga kapatid, we have to give time to the Word of God. Ikatlong katotohanan mga kapatid, sabi dito, suriin ang lahat ng dahilan bakit ka nabubuhay at nakikipaglaban araw-araw. Diba? Kung lagi lang naman ang gusto mo, bakit pinipilit mo pa rin mabuhay hanggang ngayon? Bakit humahanap pa rin tayo ng kaligayahan sa lupa? Because there's something in us that continue to pushes us to understand, to live every day for God. Diba? Kaya sabi rito, sabi ng psalmist, ilayo niyo ako mula sa paggawa ng masama. Pero araw-araw naman tayo nakagawa ng masama. Pero bakit araw-araw din pinipilit natin makipaglaban para mabuhay? Para sa ibang tao. Diba? Why do we care for our kids? Why do we care for our family members? Bakit tayo nakipaglaban para sa kanila? Kasi nilagay ng Diyos yung katotohanan na yon na ito yung mga bagay na kailangan mo ipaglaban. Diba? Ito yung mga kailangan mong ipaglaban para to glorify God. Kaya at sabi rito, at tulungan niyo ako na sundin ang iyong kautusan. Pinili ko ang tamang daan, gusto kong sumunod sa iyong mga utos. Diba parang pag meron nga mga, like for example sa opisina, meron kami, binibigyan kami ng mga opportunity ng mga boss namin to create projects. Tapos pag mahirap na yung project, nandun ka na sa peak ng paggawa ng mga projects na yun, tapos nagre-reklamo ka na, tapos sabihin sa'yo ng mga kasama mo, ginusto mo yan. Diba? Hindi ka naman namin pinilit na gawin yan, di ba? Parang gano'n din ang pagiging Kristiyano. May pumilit pa sa inyo para maging mananampalataya. Di ba? Wala. Di ba? So, ang kailangan mong gawin, araw-araw, mabuhay ka, makipaglaban ka. Kasi doon mo makikita yung mga katotohanan tungkol sa Diyos. Di ba? Doon mo malalaman kung ano yung kabutihan ng Diyos. Kaya nga, sabi ni Jesus, sabi niya, malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan na magpapalaya sa iyo. Dahil alam mo ang katotohanan tungkol sa buhay, makikipaglaban ka, mabubuhay ka, kasi yun yung nagpapalaya sa atin. Yun yung nagpapalaya sa atin na ipaglaban ng buhay araw-araw. Diba? Kasi alam natin na may makikinig ba, malay mo, may makarinig ng testimony natin. And that's also the reason why I fight for the gospel. Diba? Kasi it might save another person's life.
It might save someone na nandun na rin sa bingit ng kamatayan. Di ba? Hindi ko alam. Pero kung yung katotohanan ng Diyos ang nagpalaya sa akin, kaya nakikipaglaban ako araw-araw, I would like the same thing para sa inyong lahat. Na yung gospel na nagpalaya sa akin, kaya ako nakikipaglaban araw-araw, the same gospel that is in you right now. Kaya ang sabi niya, Apostol Pablo, ang sabi niya, ang paalala niya kay Timoteo, ingatan mo ang mga aral na ipinagkatiwala sa iyo. Iwasan mo ang mga walang kabuluhang usap-usapan na pinapalagay ng iba na karunungan. So if it has nothing to do with God, then we have to remove it in our life. Pero sumasalungat sa itinuturo natin. Dahil sa ganyan nagmamurunong ng ilan, naligaw tuloy sila sa pananampalataya. Kaya nga mga importante nga mga kapatid, sinasabi namin sa inyo, the same Spirit is in us, is the same Spirit in you. Kung paano kami nakikipaglaban na matutunan niyo yung salita ng Diyos, it should be the same thing na kayo din makikipaglaban para yung katotohanan na yung marinig din ng iba. Diba? Kaya nga mga kapatid, sabi rito, sabi kay Socrates, the unexamined life is not worth living. Sabi ng kaibigan ko, the unexamined faith is not worth living. Sabi rito, ang pananampalataya na hindi sinusuri, hindi dapat patuloy na pinaniniwalaan. Diba? So kung ikaw naniniwala ka sa pagiging Kristiyano, dapat araw-araw mo rin sinusuri yung salita ng Diyos. Diba? So, sabi ni Socrates, tanungin natin araw-araw, bakit ka ba nabubuhay? Ano ba yung dahilan kung bakit ka nabubuhay? Hindi naman mananampalataya si Socrates. Di ba? Actually, isinulat yun, walang direct, ito sa ating dito Socrates kasi isinulat ni Plato, yung estudyante ni Socrates. Di ba? Isa mga Greek philosophers. Di ba? Pero, bukod dun sa kung bakit ka nabubuhay araw-araw, gusto ko rin isipin, bakit ako naniniwala araw-araw sa Diyos? Eh kung tutusin, pwede ko naman maniwala sa ibang bagay. Pero yun nga, dun nga pumapasok yung perseverance of the saint. Those who have fully given their life to God will continue to fight, will continue to live. Diba? Yung magpapatuloy sa katotohanan. Kaya mga kapatid, huwag natin sukuan. May mga parte sa Biblia, naalala ko yung isa sa mga, isa rin sa mga apologists. Ibig sabihin, hindi ko yung humingi ng sorry. Apologists yung nag-defend ng, nagkikipag-debate para sa ano, si Nadiri. Sabi niya, dati siyang Muslim. Sabi niya, nung binabasa daw niya yung Quran, wala siyang makita na nagbibigay ng encouragement na sa mga panahon na guguluhan ka o sa mga panahon na lulungkot ka. Pinilit daw niyang basahin yung Bible. Doon pa lang daw sa Matthew may genealogy na bore daw siya. Hanggang nakarating siya doon sa chapter 5 na sinasabi nga na ibigay niyo ang lahat sa akin. Yung promises ni Jesus Christ. Diba? At that time, he examined his faith. And doon niya na-realize na, for many years na Muslim siya, he never questioned his faith. But the moment that he questioned his faith, doon niya nakilala, oops, sandali. Hindi pala ito yung pinapanapat ko paniwalaan. Because I never examined his faith. So kaya mga kapatid, it is important na kung gusto natin maging tapat sa katapatan ng Diyos, dapat tapat din natin sinusuri yung salita niya. Tapat din natin sinusuri. Ikapat na katotohanan, kumapit ka sa mga bagay na pinatunayan na ng Diyos sa iyong buhay. Isipin mo ito mga kapatid, ano na ba yung mga pinatunayan ng Diyos sa buhay mo? At magpatuloy ka sa mga bagay na ito. Doon ka magpatuloy. Let it be
a foundation of your faith. Kung ano na yung ginawa ng Diyos. Kaya, sinulat ko po sa English, kasi sa Tagalog naman, napakabago naman sa Tagalog. And that's the reason why I changed to languages. The reason also, it's important to understand the language. Kasi may mga context. Sabi nito, I cling to your testimonies. Sabi, kumakapit ako doon sa mga patotoo mo. Doon sa mga ginawa mo. Kumakapit ako. Yun ang sabi ng psalmist. And in your commandments, enlarge my heart. Pero ang sabi rito, you set my heart free. Okay. Your commandments set my heart free. Enlarge my heart. Paano po nangyayari yun? Diba? So, sabi ni Jesus Christ, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Anong parte pa ba nito ang hindi pinapatunayan ng Diyos sa buhay mo? Anong parte pa ng ang daan, ang katotohanan, at ang buhay, ang hindi pa totoo sa inyo ngayon, ang hindi pa pinapatunayan ng Diyos? Sa akin, wala na akong maiisip na doon sa sinabi ni Jesus Christ na ako ang katotohanan, ang daan at ang katotohanan ng buhay. Wala na akong makita rito na hindi pa niya pinapatunayan sa buhay ko. Pinatunayan na niya na siya ang daan ko. Kasi mga kapatid, kung gusto ko yung sarili kong daan, hindi ko pipiliin na nandito ako ngayon at nagsasalita sa inyo. Di ba? Kung katotohanan lang ang sasabihin, marami akong katotohanan na pwedeng paniwalaan. Di ba? Posible nasa ibang relihiyon ako ngayon. At ang buhay. Bakit I have, and I'm not saying this para magmalaki mga kapatid, pero sinasabi ko sa inyo, why do I have to risk my life and my family para dun sa bagay na totoo sa akin? Ano pa bang parte ng ang daan, ang katotohanan ng ang buhay ang hindi niya pinatutunayan sa inyo? Ako mga kapatid, wala na ako makita na hindi pa niya pinatutunayan. And I live with that. Dahil pinatunayan na niyang lahat ng bagay na yun, dito na I will continue with that. At sinabi rin niya, kung kilala niyo ako, kilala niyo rin ang aking Ama. So there's no reason that I would not believe in God. Kasi pinatunayan na ni Jesu Cristo ang lahat ng ito sa buhay ko. Diba? Kaya sabi rin ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos, ang sabi niya, natutunan ko ang lahat ng ito. Kaya sabi niya, sa hirap o ginhawa, natutunan ko ang lahat ng ito. Kaya maging ano man ang kalagayan ko, busog man o gutom, sagana o salat, kontento pa rin ako. Kasi pinatunayan na ng Diyos ang lahat sa Kanya. Yun yung naging foundation ni Paul, di ba? Nabulag siya, nagkaroon siya ng, he was persecuted. Kaya wala siyang hindi pwedeng, wala siyang hindi gagawin para sa salita ng Diyos. Shipwreck, beaten up, in prison, kinagat ng ahas. Di ba? Yung dadampot lang, of all the places, dadampot lang siya. Nag-shipwreck, dadampot lang siya ng panggatong, kinagat pa siya ng ahas, di ba, tinuklaw siya ng ahas, then he was in prison. Ano pa bang hindi niya pwedeng gawin? Sa katotohanan na pinaniniwalaan niya. Di ba? Kaya mga kapatid, hindi ka mapapahiya sa kayang gawin ng Diyos. You have to understand this. Pero kailangan mo munang mapahiya sa sarili mo na mas higit ang kaya niyang gawin kaysa sa kaya mong isipin. Diba? Kailangan mo muna mapahiya sa sarili mo na mas kayang gawin ng Diyos ang lahat kaysa sa mga bagay na kaya mo isipin. And I would continue to be this testimony, mga kapatid. Nung nag-iisip kami na yung Layton Hall, di ba? Ako yung kontrabida sa kanilang lahat. Di ba? At napahiya po ako, mga kapatid. Di ba? And if I didn't, kung hindi ako napahiya doon sa kayang gawin ng Diyos, ano pa ba ang hindi totoo sa mga kaya niyang gawin sa buhay ko? And nung nabalitaan po namin yung kay Jen at saka kay Marco, di ba? And I would cry with this,
Diba? Ano pa bang hindi niya kayang gawin? Ano pa bang hindi niya kayang patunayan? Diba? Again, hindi ka mapapahiya sa kung anong kayang gawin ng Diyos. But we have to do this. Na mapahiya muna tayo doon sa mga kaya niyang gawin, na mas kaya niyang gawin sa kaysa mas kaya natin isipin. Diba? And let me close with this, brothers and sisters. Sa pagsubo, sa paghahanap, sa pagsusuri, sa pagkapit sa katapatan ng Diyos, sa faithfulness niya, ito ay nangangailangan ng aktibong pakikilahok sa katotohanan ni Kristo. An active participation in the truth in Christ. Hindi pwedeng observer lang tayo. Hindi pwedeng fan lang tayo. Dapat tayo yung player. Kaya mga kapatid, sabi ni Apostol Pablo, sabi ni Peter, mga kapatid, sabi niya rito, ihanda ninyo ang inyong mga isipan sa dapat ninyong gawin. Sabi rito, maging mahinahon kayo at lubos na umasa sa pagpapalang tatanungin ninyo kapag nahayag na si Kristo. Hindi pa ba nakahayag si Kristo sa atin, mga kapatid? And isipin natin, God is already faithful. The question is, how faithful are we to His faithfulness? Yun yung dapat natin laging itanong. How faithful are we to His faithfulness? Manalangin.